Magandang gabi kapatid, kaibigan. Narito po akong muli ang inyong kaibigan, si Brother Albert, na magbabahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topiko sa gabing ito ay pinamagatan ko na ang gwardiya nagtatanong kung paano maligtas. Ang atin pong batayang talata ay hinango sa aklat ng Gawa, chapter 16, verse 30 up to 33, na ganito po ang sinasabi. Atin pong basahin. And brought them out and said, Sir, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy household. And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. And he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, he and all his straightway. Sa Tagalog po, at sila'y inilabas at sinabi, Mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? At sa kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At sa kaniya'y sinalita nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay. At sila'y kanyang kinuhan ng oras ding yaon ng gabi at hinugasan ang kanilang mga latay, at pagdakay binautismuhan siya at ang buong sambahayan niya. Kapatid, kaibigan, ang Acts chapter 16 verse 30 and 31 ay kinapapalooban ng sagot ni na Apostol Pablo at Silas sa katanungan ng gwardiya kung paano maliligtas. At ito ay nang lumapit ang gwardiya na nanginginig sa takot, nang lumapit kay Pablo at Silas at nagpatira pa o lumuhod. Kasabay nito ang tanong na, Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin para maligtas? Yan po ay natala sa verse 30. At dahil ang gwardiya ay nagtanong, sinagot naman sila na nagsasabing sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka ikaw at ang iyong buong sambahayan. Iyan po ay sinabi sa verse 31. Kapatid, kaibigan, alam mo ba kung bakit nanginginig sa takot ang gwardiya? Akala kasi niya ay nakatakas na ang mga bilanggo na kanyang binabantayan, at dahil sa takot, siya ay napaluhod kina Pablo at Silas. At iyan ay mababasa sa Acts chapter 16 verse 29 na ganito ang sabi. Then he called for a light and sprang and came trembling and fell down before Paul and Silas. At siya'y humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot, at nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Kapatid, kaibigan, ganito kasi yan. Si Apostol Pablo at si Silas ay nabilanggo sa Pilipos. At habang sila'y nagdarasal at umaawit ng papuri sa Diyos sa loob ng bilangguan, nagkaroon po ng malakas na lindol na siyang naging dahilan na nagbukas sa mga pintuan ng bilangguan at ng mga
at na mga tanggal ang kanilang mga gapos. Yan po ay mababasa sa Acts chapter 16 verse 26 na ganito po ang sabi. At kaginsay ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol, anupat nangagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan at pagdakay nangabuksan ang lahat ng mga pinto. At nangakalas ang mga gapos ng bawat isa, at dahil sa nangyaring yan, inakala ng gwardiya na nakatakas na ang mga bilanggo, na kung saan siya ay sinidlan ng takot. Dahil sa panahon na yon, mga kapatid kaibigan, sa batas ng Roma ay papatayin ang gwardiya kapag ang kanyang binabantayang bilanggo ay nakatakas. Kaya sa takot ng gwardiya ay binalak nitong magpakamatay. At yan ay mababasa sa Acts chapter 16 verse 27 na ganito ang sabi. At ang tagapamahala palibhasa'y nagising sa pagkatulog, at nang makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, ay binunot ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Sa pag-aakalang nakatakas na ang mga bilanggo. Kaya nang makita ito ni Apostol Pablo ay sumigaw siya at nagsabing, huwag mong saktan ang sarili mo, narito pa kaming lahat. At iyan po ay mababasa sa Acts chapter 16 verse 28 na ganito po ang sinabi. But Paul cried with a loud voice, saying, do not thyself to harm, for we are all here. Datapot sumigaw si Pablo ng malakas na tinig na sinasabing, huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat nangarito pa kami lahat. Kapatid kaibigan, at dahil sa mga nangyaring naganap na himala na kung saan ay nakalag ang mga gapos at nabuksan ang pintuan ng bilangguan dahil sa lindol, pero hindi sila tumakas. At ito ang naging dahilan na nabago ang puso ng gwardiya, at hindi lamang nabago ang puso ng gwardiya, dumating din ang kaligtasan pati na rin naman sa kaniyang buong sambahayan. Samantalang nangangaral si Apostol Pablo at ang kanyang mga kasama at narinig ito ng kanyang pamilya, kaya't ang buong sambahayan niya ay sumampalataya rin at nabautismuhan. Mababasa po yan sa Acts chapter 16 verse 32 and 33. At sa kanya'y sinalita nila ang salita ng Panginoon pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay. At sila'y kaniyang kinuha ng oras din yaon ng gabi at hinugasan. Ang kanilang mga latay at pagdakay, binotismuhan siya at ng buong sambahayan niya. Kapatid kaibigan, ikaw ba ay katulad ng gwardiya na nagtatanong kung ano ang dapat gawin para maligtas? Kapatid kaibigan, hindi ako si Apostol Pablo. Ako ay si Brother Albert. Pero sasabihin ko rin sa iyo kung ano ang sinabi ni Apostol Pablo kung paano ka maliligtas.
sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas at ang iyong buong sambahayan. Na kung saan, kapatid kaibigan, ay binanggit sa John chapter 3 verse 16 ay nagsabi ng ganito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano daw po ang sabi? Sumampalataya, huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Romans chapter 10 verse 9 ay nagsabi rin ng kahilintulad ng sa John 3:16, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Kung mapapansin nyo, kapatid kaibigan, ang dalawang tinurang talata, ang John 3:16 at ang Roma 10 chapter 9 ay parehong nagre-required ng pananampalataya sa Panginoong Hesus para maligtas. Alam mo ba, kapatid kaibigan, na ang kaligtasan ay si Kristo lamang ang makapagbibigay nito sa iyo? Salvation is found no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Sabi po yan sa Acts chapter 4 verse 13. Ang talatang ito ay lumalapat sa sinabi ni Jesus sa aklat ng John 14:6 na dito mismo ay sinabi ng Panginoong Jesus ang ganito, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kapatid kaibigan, maiksi lang ang buhay. Walang nakakaalam ng mangyayari. Ang panahon ay mabilis na lumilipas. Ang hindi papagbabalik ng Panginoon ay hindi nangangahulugan na nalimutan niya na ang kanyang pangako. Kung bakit hindi pa siya nagbabalik ay binibigyan pa niya ng pagkakataon na makapagsisi ang tao dahil may mga kaluluwa pa siyang nais na magsisi at para maligtas. Ano po ang sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9? Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungo sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinapalagay ng iba, kung hindi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay maligtas. Kapatid kaibigan, napakabuti ng Panginoon. Binibigyan pa niya ang mga tao na makapagkakataon para magsisi. Ganyan siya kabuti. Kapatid kaibigan, ang Biblia ang nagsabi na ang araw ng kaligtasan ay ngayon. Ngayon ang panahong ukol, hindi bukas. Yan po ang sabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Sapagkat sinabi niya sa panahong ukol, kita'y pinakinggan. Sa araw ng pagliligtas, kita'y sinaklolohan. Narito. Ngayon ang panahong ukol, narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kailan daw po? Ngayon. Maliwanag pa po ang sabi. Maliwanag po ang sabi na ang kaligtasan ay hindi pinagpapabukas.
Kapatid, kaibigan, sa aking pagwawakas ay nais ko lang mag-iwan ng ilang katanungan. Sa ating paksang tinalakay, gusto mo bang malaman kung paano ang dapat mong gawin para maligtas? Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Iyan ang dapat mong gawin ayon kay Apostol Pablo. Pangalawa, gusto mo bang malaman ang daan patungo sa langit? At malaman ang katotohanan sa maraming kasinungalingan ng mundong ito? At masigurado mong magkaroon ka ng buhay na walang hanggan? Kapatid, kaibigan, kay Kristo mo lang mararanasan ang lahat ng iyan. Siya lamang ang sagot sa lahat ng ito ayon sa sinabi niya sa John 14:6, na kung saan ay sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Pangatlo, ayaw mo bang magsisi na balang araw na kung saan ay naging huli na ang lahat dahil lumipas na ang panahon at hindi mo nagawang sumampalataya sa Kanya ngayon, na kung saan ito ang gusto ng Panginoon ay sumampalataya ka na ngayon. Sinabi niya yan at iyan ay sinabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Sapagkat sinabi niya, ang panahong ukol kita'y pinakinggan, sa araw ng paligtas kita'y sinaklolohan, narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan, maliwanag pa sa sikat ng araw, ang sabi ng talata. Ngayon ang araw ng kaligtasan, kapatid, kaibigan. Samantalahin natin ang pagkakataon na makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos habang may panahon pa. Kasi hindi lahat ng pagkakataon ay para sa atin. May panahon na ito'y mawawala sa atin. Sana, kapatid, pag-isipan mo ang ating tinalakay sa gabing ito, na ang kaparaanan lang sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay ang pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng Biblia, ang kaligtasan ay ngayon, ang ukol ay ngayon, ang araw ng kaligtasan ay ngayon. Hindi po pinagpapabukas-bukas. Sana, kapatid, nakatulong sa iyo ang ating paksang tinalakay sa gabing ito sa kalooban ng Panginoon. Sa susunod na linggo ay muli akong tatalakay ng panibagong topic. Ingatan tayo ng ating dakilang Diyos sa ating pagtulog upang bigyang daan kapahingahan ang pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Hanggang sa muli, maraming salamat, magandang gabi.